Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na usapan ngayon dito sa mundo ng cryptocurrency, kung saan ay ang Ripple versus SEC case. Ilang taon na ang lumipas simula nang magsimula ang kasong ito, at ngayon ay isang abogado ang nagbunyag ng isang napakalagang petsa na posibleng magtakda ng wakas sa kasong ito. At ito po ay ang April 16, 2025. Isang crucial na araw na hinihintay ng buong crypto community, lalo na po sa mga XRP holders at saka traders. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano ba talaga ang nangyayari sa kaso ng Ripple laban sa SEC. Bakit mahalaga ang April 16? Ano ang pwedeng mangyari sa araw na ito? At syempre, paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP? Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa unang katanungan, kung ano ba ang kaso ng Ripple laban sa SEC. Ayan. Bago po natin pag-usapan ang mahalagang petsa na April 16, ay balikan muna natin ang pinagmulan ng kasong ito. Yan, para po sa mga baguhan po rito at hindi pa nakakaalam. Yan, ang SEC or Securities and Exchange Commission ng US ay kinasuhan po kasi ang Ripple Labs noon, ang kumpanyang nasa likod ng cryptocurrency na si XRP. Dahil ayon po sa kanila ay nagbenta ang Ripple ng unregistered securities. Ibig sabihin ay para po sa SEC, sa XRP ay hindi lang basta crypto. Para na rin itong stocks na dapat nirehistro muna bago ibinenta sa publiko. Pero ang Ripple, syempre ay tumutol. Ayon sa kanila, si XRP ay isang digital asset at hindi security. Kaya hindi ito sakop ng mga regulasyon ng SEC. Matagal na nilang pinagtatalunan to sa korte. At ngayon ay malapit na tayong makarating sa dulo ng laban, or malapit na itong matapos. Ngayon is ano po ang mangyayari pagsapit ng April 16. Ayan. Ayon po kay Ginoong Fred Rispoli, isa po siyang abogado na matagal nang sumusubaybay sa kasong ito, ang April 16 ay isang turning point. Sa araw na ito, kailangan nang mag-file ng Ripple ng tinatawag na Affiliate Brief, isang dokumento na nagpapaliwanag ng posisyon nila kung bakit hindi sila sang-ayon sa desisyon ng korte at bakit dapat itong baguhin o baligtarin. Pero ang mas kapanapanabik dito, yan ay ayon kay Ginong Rispoli, ay dalawa po ang pwedeng mangyari dito. Yan, una ay mag-file po ng brief ang Ripple. Ibig sabihin ay tuloy po ulit ang laban. Pangalawa ay magbigay po sila ng notice na may settlement o pag-urong sa kaso. At kung mangyari ito ay posibleng tapos na ang laban. Ayon po kay Ginoong Rispoli, 90% ang posibilidad na hindi itutuloy ang brief at magkakaroon na ng settlement. Kaya ano po ang ibig sabihin nito? Posibleng magkakaroon ng kasunduan ang SEC at saka Ripple, na syempre malaking balita para sa buong mundo ng crypto. Ngayon is ang sunod na tanong natin dito ay ano naman ang ibig sabihin ng settlement sa ganitong kaso. Ayan. Ang settlement ay isang simpleng kasunduan na hindi na itutuloy sa korte ang kaso, kundi mag-uusap na lang ang dalawang panig para ayusin ang issue. Hindi na kailangang maghintay pa ng final na desisyon mula sa korte. Kung totoo ang sinasabi ni Attorney Rispoli na may malaking posibilidad ng settlement, posibleng matapos na po ang kaso ng Ripple versus SEC sa mga susunod na linggo o buwan. At kapag nangyari po yan,
maraming pwedeng magbago. Ngayon ay bakit po ito mahalaga sa crypto community? Ang kaso po kasi ng Ripple at saka SEC ay hindi lang basta legal na laban. Isa po itong precedent o magiging basehan ng mga susunod na kaso. Kung manalo po ang Ripple o magkaroon ito ng favorable settlement, posibleng lumuwag ang regulasyon sa ibang crypto projects. Pero kung matalo po sila, baka mas higpitan pa ng SEC ang buong crypto industry sa Amerika at damay po ang maraming crypto tokens na ginagamit natin, hindi lamang si XRP. Ngayon ay ano po ang epekto nito sa presyo ni XRP? Kung matutuloy po ang settlement o kung may pabor kay Ripple or ito po ay pabor kay Ripple sa mga susunod na developments, malaki ang posibilidad na tumaas po ang presyo ni XRP. Sa kasaysayan po ng crypto, kapag may positibong balita sa isang token, agad po itong nagre-react sa market. Kaya maraming investors ngayon ang naghihintay at saka nag-aabang. Kasi kung matapos na ang kaso, mawawala ang uncertainty o agam-agam kay XRP at pwede na ulit itong gamitin ng mga institutional investors at saka exchanges na dati nang umiwas dito dahil sa kaso. Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Ayan, alam natin na maraming Pinoy ang holders ng XRP. Dati pa kasi itong popular dito sa Pilipinas. Ayan, at mabilis ang transaction, mababa ang fees, at ginagamit pa nga ng ilang remittance services. Pero dahil po sa kaso nito ay naging unstable ang presyo nito at humina ang kumpiyansa ng mga tao. Kapag natapos na po ang kaso, maaaring bumalik ang kumpiyansa ng mga investors kay XRP. Maging mas accessible na rin ulit ito sa mga platform. At saka syempre, tumaas ang presyo or tataas ang presyo nito kung saan ay good news para sa mga matagal ng hodlers. Bukod pa dyan ay magiging positive signal din ito sa buong crypto market dahil mas magiging malinaw na kung ano ba talaga ang digital assets sa mata ng batas. Lalo na dito sa Pilipinas na hanggang ngayon ay patuloy pa ring bumubuo ng sarili nating crypto regulations. Yan, makakatulong po ang kasong ito bilang halimbawa. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay crucial or napakalaga po talaga ang petsang April 16. Hindi lang ito basta deadline, isa po itong signal na malapit na talaga tayo sa katapusan ng isang matagal at makasaysayang kaso dito sa mundo ng crypto. Kung totoo nga ang sinasabi ni Attorney Rispoli na 90% chance na magka-settlement, posibleng magkaroon po tayo ng mas malinaw at saka mas favorable na future para kay XRP at sa buong crypto industry. Pero tandaan po natin, kahit gaano pa ito ka-promising, laging may risk sa crypto. Kaya dapat maging updated po tayo sa balita, matuto tayong mag-research at huwag po tayong padalos-dalos sa ating investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.